Ito yung dalagita, 15 years old na dalagita from Cebu na ni-rape ng 13 katao, 13 individuals. Now, hindi pa malinaw kung lahat ba ng 13 na yon ay purong kabataan lang or baka mayroong nakahalong matatanda rin. Kasi under investigation pa naman, ano. Pero ito yung malinaw, mga parikoy. This one thing for sure, na hindi mo to magagawa kung hindi ka bangag. Diba? Kaya mo bang gawin to kung hindi ka bangag? And aabangan ko ang magiging comment ni President Marcos dito in regards with this. Diba? Kasi, diba kung si President Rodrigo Roa Duterte to, I'm pretty sure, marami na yung mako-comment. Kasi hindi mo to kayang gawin kung hindi ka bangag, kung hindi ka lulong sa droga. I am pretty sure. Diba? And ito yung matindi, mga parikoy. 3 days after, nung nag-report yung pamilya ng batang ito na nawawala, 3 days after, bumalik. And then, nag-report sila sa police. And yung ginawa ng police, binigyan lang siya ng medical legal referral. Hindi niyo ba pwedeng samahan to para ipa-check up yung well-being ng bata? Not just physical well-being, kundi yung mental capacity na rin. Di ba? Kasi common sense lang naman. Pag isa kang rape victim, you're not just suffering physically, but you're also suffering mentally. Nagkakaroon ng trauma. And they need to hear words coming from an expert. Di ba? To heal mentally. Di ba? Hindi nyo ba pinisamahan yun? Para ipa-check up yung well-being ng bata? Binigyan nyo lang ng referral. Actually, ma-avoid sana yung pagkamatay ng bata. Siguro kung natutukan lang, 'di ba? Yung bata. Kasi hindi naman siya namatay kaagad eh. Kinabukasan pa. 'Di ba? Nanigas daw di umano yung katawan ng bata. So, 'di ba? Pwede sigurong maagapan. Kung talagang nag-serve and protect lang. Yung mga dapat na mag-serve and protect. 'Di ba? And dito ko ipapasok, mga parikoy, si Senator Robin Padilla. Naalala nyo, dati, si Senator Robin Padilla ay nagsulong. Isinsulong niya ang pagpapalakas ng Anti-Rape Law of 1997 na magpapataw ng death penalty bilang pinakamabigat na parusa para sa sexual assault o kaugnay sa kaso ng may particular na matitinding pangyayari. Diba? Siguro napapanahon na para ibalik yung death penalty sa mga rape cases eh. Para ma-avoid na. Kasi kung nangyari sa kanya to, if this happened to her, it might happen to anyone. It might happen to everyone in the future, in the coming days. Diba? Tapos kung wala pang immediate action yung kapulisan natin, diba? Sana pina-check up yung well-being ng bata nung narinig nila na, uy, rape victim ito. Rape case ito. So, tututukan ko to. Diba? Pina-check up not just yung physical na kalagayan ng bata, but also the mental well-being ng bata. Kasi, they are suffering mentally. Trauma. Lahat ng mga rape victim, they are suffering. Isipin nyo, pumunta yung bata looking for help to someone who should serve and protect. Tapos, binigyan lang ng referral para sa medical legal. Hindi nyo ba pwedeng samahan yung bata? Diba? Para ma-ensure yung kaligtasan ng bata? Nako. Yan tuloy. Namatay yung bata. Sana maging wake up call din nito. Na paigtingin yung campaign against drugs. 'Di ba? Huwag lang tayo mag-focus sa corruption, mag-focus din tayo doon sa drug addiction. Kasi that is becoming a severe problem in our society. Talagang matindi na po yung mga naririnig natin ng mga rape cases sa mang panig ka sa Pilipinas.
And one thing mga palikoy, before I end. Nagsumbong pala yung bata sa nanay, and according sa nanay, meron daw narinig yung bata na call. At ang sabi is, halina kayo dito at meron na naman tayong bibiktamihin. Meron na naman tayong bibiktamihin. It means this is not the first time. Diba? Hindi ito yung unang ginawa nila yung ganitong bagay. So, I hope na sana yung ibang victim ay lilitaw din. And I hope na sana ay we can bring them all into justice as soon as possible. Kasi, di ba? Hindi pala ito yung una na ginawa nila ito. But we hope na this is their last. Di ba? Sana magkaroon ng justice as soon as possible sa batang ito. At sana makulong na or mahuli yung mga kabataang ito. Or hindi natin alam, baka may nakahalong mga matatanda doon.